Sa isang maliit na barong-barong na dikit-dikit sa likod ng lumang talipapa, may tunog na hindi kailanman nawawala sa umaga. Kalansing ng bote, huni ng tricycle na pumipihit sa kanto at mahinang pag-ubo na tila may kinukuhang hangin mula sa mismong dibdib. Nasa gilid ng bintana si Marites Alcahas, nakaupo sa bangkong kahoy. Maputla ang labi at sa tubing susubukan niyang magsalita, napuputol iyon sa ubo na pilit niyang tinatakpan ng panyo. Sa lamesang yupi-yupi, nakalapag ang isang maliit na baso ng tubig at 2 tableta, hating gamot na tinipid pa para umabot. Sa sahig, nakaluhod si Nico Alcaraz, 17 pa lang pero ang mga mata niya parang mas matanda sa edad. May hawak siyang lumang chessboard na yari sa karton at kahoy. May punit sa gilid at may bahid ng lumang tape. Isa-isang inaayos ni Nico ang mga piyesang halatang hindi kumpleto. May pawn na gawa sa takip ng ballpen, may rook na inukitan lang mula sa kahoy. "Ma, okay ka lang ba?" Mahinang tanong ni Nico, hindi tumitingin pero ramdam sa boses ang pag-aalala na matagal nang nakatago. "Okay lang, anak," sagot ni Marites, pilit na nangumiti. "Huwag ka nang mag-alala. Lilipas din to." Hindi naniwala si Nico. Matagal na niyang naririnig ang lilipas na iyon mula pa noong unang nanghina ang nanay niya, mula pa noong nagsimula itong mawalan ng gana kumain hanggang sa dumalas ang paghinga na parang laging may nakapatong na bato sa dibdib. Sa labas, may kumatok. Hindi malakas pero may pagmamadali. "Nico! Nico!" Boses ni Aling Mercy Dizon. Kapitbahay nilang may maliit na tindahan ng sardinas at candy. Kapag wala ng ulam ang mga tao, siya ang unang nakakaalam dahil sa kanya unang nangungutang. Binuksan ni Nico ang pinto. Si Aling Mercy may bitbit na plastic bag na may 2 tinapay at 1 lata ng sopas. "Oh, heto muna," sabi ng matanda. Isiningit ang bag sa kamay ni Nico. "Kumain kayo. Nakita ko kaninang nanay mo, parang lalo nang naninilaw." "Aling Mercy, wag na po, nakakahiya," sagot ni Nico, pero halatang gusto niyang kunin. Nahihiya siya, pero mas nahihiya siyang makita ang nanay niyang walang laman ng tiyan. "Anong nakakahiya? Mas nakakahiya kung mamamatay sa hiya," tapang ni Aling Mercy. "Nico, magpa-check up na kayo, kahit sa health center, hindi na to biro." Napatingin si Nico sa loob ng bahay, sa nanay niyang nakaupo. "Nagpa-check up na po kami dati. Sabi ni Doc, may kailangan daw na tests. Naputol siya. Wala kayong pera," dugtong ni Aling Mercy. "Alam ko, kaya nga maghanap tayo ng paraan. Hindi pwedeng puro tiis." Sa likod ng mga salita ni Aling Mercy, may bigat na hindi na kayang itago ni Nico. Hindi niya ito masabi sa nanay niya, pero gabi-gabi nagbibilang siya ng natitirang barya sa lata. Nagsusulat siya ng papel ng mga bayarin at sa tuwing maririnig niya ang ubo ni Marites, parang may kamay na humihigpit sa leeg niya. "Salamat po," bulong ni Nico. "Susubukan ko po." Pagsara ng pinto, bumalik siya sa mesa. Tinignan niya ang chessboard. Noon, ang chess ang naging takbuhan niya. Hindi dahil gusto niyang manalo, kundi sa chess, may rules. Sa tunay na buhay, parang wala. "Anak," tawag ni Marites, may panghihina sa boses. "Nico, wag mo akong isipin palagi. Mag-aral ka. Huwag kang mapagod sa akin." Dito napatingin si Nico. "Ma, paano ko yun gagawin? Ikaw lang meron ako." Sandali lang tahumimik si Marites. Ang niting pilit, unti-unting napalitan ng luha na ayaw niyang ipakita. "Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan na nakikita kitang parang tumatanda sa loob ng bahay." Lumapit si Nico at hinawakan ng kamay ng nanay niya. "Hindi ako tumatanda, Ma. Nagsusumikap lang." Ngunit kahit siya'y ramdam niyang may kung anong nauubos sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang naglakad papuntang paaralan. Wala siyang pamasahe. Habang naglalakad sa ilalim ng araw na hindi pa matindi, dala niya ang lumang bag na may 2 notebook, 1 ballpen at 1 maliit na chess piece na lagi nang hawak, 1 knight na kupas. Parang pamahiin, parang paalala na kailangan niyang maging tuso para makaligtas.
Sa campus, may maliit na sulok sa lumang library kung saan nagtitipon ang chess club. Hindi sila sikat, hindi sila pinapansin ng karamihan, pero doon, sa lamesa na may gasgas, naroon ang katahimikan na hinahanap ni Nico. Nico, oh, nandito ka na. Sigaw ng isa. Si Kiko Bernal, kaklase niya na laging nakabranded na sapatos at may relo na parang mas mahal pa sa buong bahay ni Nico. Mayabang ang ngiti nito, parang laging may audience. Akala ko hindi ka nasasali, baka abala ka sa pag-aalaga ng nanay mo. May diin sa huling salita, parang tinutusok si Nico. Hindi sumagot si Nico, umupo siya. Tahimik niyang inilatag ang chessboard. Ano, laro? Hamon ni Kiko. Malakas ang boses para marinig ng ibang estudyante. Sumagot si Nico ng mahinahon. Kung gusto mo. Naupo si Kiko, tumawa. Sige nga, tignan natin kung talino lang ba meron ka o swerte lang. Sa unang 10 galaw, halatang si Nico ang may kontrol. Hindi siya mabilis, hindi siya pa-show. Parang naglalakad lang sa pamilyar na kalsada. Si Kiko, padalos-dalos, palaging gustong umatake agad. Uy, ang dami mong iwas ah, sabi ni Kiko. Punwari nagbibiro pero halata ang inis. Hindi iwas, sagot ni Nico. Nagpupwesto lang. Pwesto. Pwesto mo rin buhay mo, Nico. Hindi pwedeng puro chess. Hindi kaya yaman dyan. Sabi ni Kiko, mababa na ang boses pero may pangmamaliit pa rin. Napahinto si Nico. Tumingin siya sa chessboard, saka tumingin kay Kiko. Hindi ko kailangang yumaman ngayon. Kailangan ko lang mabuhay kami. Hindi nakaimik si Kiko, pero bumalik ang yabang. E di magtrabaho ka, tumigil ka sa pangarap. Bago pa lumala ang usapan, may boses na pumasok mula sa likod ng mesa. Matanda, malalim, at may otoridad na hindi nakakasakal. Nico, tama na. Kiko, umayos ka. Si Sir Edgardo Montalban, guro sa Araling Panlipunan at advisor ng chess club, nakatayo roon. Simple lang ang suot, luma ang bag, pero ang tingin niya parang nakakabasa ng iniisip. Sir, bati ni Nico, agad na tumayo. Umupo ka, sabi ni Sir Edgardo. Ipagpatuloy mo, pero huwag mong kalimutan. Sa chess, hindi mo kailangang sumigaw para manalo. Napatingin si Sir Edgardo kay Kiko. At sa buhay, hindi mo kailangang apakan ng iba para umangat. Tumahimik si Kiko, napilitan lang ngumiti. Joke lang po, sir. Pagkatapos ng laro, nanalo si Nico. Hindi sa checkmate na mabilis, kundi sa dahan-dahang pagliit ng mundo ni Kiko hanggang wala na itong galaw. Nang itulak ni Nico ang huling rook, tahimik siyang huminga, parang may natapos na tungkulin. Lumapit si Sir Edgardo. Nico, may potensyal ka. May torneo sa susunod na buwan. Inter-school. Gusto kong isali ka. Nagbukas ang bibig ni Nico, pero agad ding nagsara. Sir, pasensya na po. Wala po akong pamasahe. Tapos, si Mama. Nakita ni Sir Edgardo ang bigat sa mukha ng bata. Hindi siya nagtanong ng marami. Kamusta si Marites? Napayuko si Nico. Masama po. Hindi ko na po alam gagawin ko. Sandaling tumahimik si Sir Edgardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag at inilabas ang isang manipis na notebook, kulay itim, may mga sulat sa gilid. Ito, sabi niya, inabot kay Nico. Mga laro, mga strategy, mga pinag-aralan ko noon. Hindi ito pambenta. Para sa'yo to. Sir, hindi ko po kayang bayaran. Huwag mong bayaran. Bayaran mo sa paraan na alam mo. Magpakatotoo ka. Huwag kang magpapabali sa kahit sinong may pera. Napangiti si Nico ng kaunti pero halatang may luha sa mata. Salamat po, sir. Pag-uwi niya sa hapon, dumiretso siya sa talipapa para maghanap ng raket. Minsan nag-aayos ng electric fan, minsan nagre-rewire ng extension, minsan naglilinis ng lumang TV. Hindi siya eksperto, pero natuto siya sa kakapanood sa mga mekaniko at sa kakahalungkat ng sirang gamit. Sa gilid ng talipapa, may isang lalaking nakaupo sa silya, payat, may suot na sombrero. Mang Rodel Sabiñano, tagapag-ayos ng appliances sa lugar. Oh, Nico, tawag nito. May ipapaayos ka na naman. Wala po, Mang Rodel. Baka po may trabaho kayo, kahit kargador, kahit ano. Tinignan siya ni Mang Rodel mula ulo hanggang paa. Bakit? Anong nangyari sa nanay mo? Hindi sumagot si Nico agad. Dahan-dahan niyang sinabi.
Kailangan po namin ng pera, pang check up. Huminga si Mang Rodel. May pupuntahan akong bahay. Mansyon, malaki. May sirang fan sa bodega. Kung kaya mong mag-ayos, sama ka. Mansyon? Napatanong si Nico. Oo, Valdez sa may-ari. Malaki yun, pero mag-ingat ka roon. Ang mga tao roon, hindi lahat tao kung tumingin sa mahirap. Babala ni Mang Rodel. Napatigil si Nico sa paghinga. Valdez, parang pamilyar. Yun ang pinapasukan ng nanay niya bilang kasambahay. Anong Valdez po? Tanong ni Nico dahan-dahan. Gideon Valdez, sagot ni Mang Rodel. Bilyonaryo, may puso raw sabi sa TV. Pero sa loob ng bahay, ewan ko lang. Sa sandaling iyon, parang may pinto na unti-unting bumuka sa harap ni Nico. Hindi pa niya alam kung papasok ba siya o tatakbo palayo. Ang alam lang niya, habang humihina ang nanay niya araw-araw, wala na siyang karapatang maging duwag. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Marites na nakahila na, nanginginig sa bahagyang lagnat. Lumapit si Nico at hinawakan ang noo nito. Ma, aalis lang ako saglit. Bulong niya, halos hindi marinig. May raket ako bukas. Sa malaking bahay. Subukan ko. Dumilat si Marites. Mahina. Delikado ba anak? Hindi ko alam. Sagot ni Nico, tapat. Pero mas delikado kung wala akong gawin. Napalunok si Marites. May luha na sumingit. Anak, kung pagod ka na, pwede kang huminto. Umiling si Nico. Hindi ako titigil hanggat humihinga ka pa. Sa labas lumakas ang ingay ng tricycle at mga nagtitinda. Sa loob ng maliit nilang bahay, nangingibabaw ang katahimikan ng dalawang taong nagmamahalan pero parehong takot. Takot mawalan, takot mapagod, takot umasa. At sa gilid ng mesa, nakapatong ang lumang chessboard. Basag ang gilid, kupas ang mga piraso, pero buo ang dahilan kung bakit patuloy itong binubuo ni Nico gabi-gabi. Dahil sa bawat galaw, may panibagong posibilidad na bukas may magbabago. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na si Nico. Hindi siya sanay magmadali pero ngayon, iba ang pakiramdam. Parang may orasan sa dibdib niya na mas mabilis tumibok kaysa dati. Sa mesa, nakapatong pa rin ang lumang chessboard na inayos niya kagabi. Sa tabi nito, ang itim na notebook ni Sir Edgardo na may mga sulat kamay na tila mga lihim na ipinapasa sa tamang tao sa tamang oras. Sa banig, nakatagalid si Marites, bahagyang nakapikit. Humihinga siya pero may tunog na parang may hinihigop na hangin sa maliit na butas. Lumapit si Nico, dahan-dahang hinaplos ang buhok ng nanay. Ma, aalis lang ako saglit. Bulong niya, halos hindi marinig. May raket ako, babawi ako. Hindi sumagot si Marites, pero gumalaw ang kamay nito at hinaplos ang kamay ni Nico, parang sinasabing, ingat. Sapat na yon. Paglabas ni Nico, nadatnan niya si Mang Rodel sa kanto. May dalang tool bag at maliit na kahon ng pako, tape at kung ano-ano. May kasama rin silang isang lalaking hindi pamilyar kay Nico. Matangkad, maitim at may katahimikan na parang sanay makipagsabayan sa mundo. Oh, Nico, sabi ni Mang Rodel. Tinapik niya ang balikat niya. Si Tomas Armas, hardinera sa Valdez. Siyang magpapasok sa atin sa likod. Tumanggo si Nico. Good morning po. Tinignan siya ni Tomas, mula ulo hanggang paa, saka nang umiti ng bahagya. Ikaw pala yung anak ni Marites. Kilala ko nanay mo. Tahimik yun pero matibay. Napasinghap si Nico. Kilala niyo po mama ko? Oo, hindi madaldal pero hindi tamad. Iba yung mga ganyang tao. Madalas sila yung inaapakan. Sagot ni Tomas. Hindi galit pero may bigat. Tara na, maaga tayo para iwas mata. Naglakad sila sa makitkit na eskinita. Dumaan sa palengke na amoy isda at gulay hanggang sa unti-unting nag-iba ang paligid. Mula sa pader na may posters at alikabok, napunta sila sa mataas na bakod na may CCTV at halamang palamuti. Doon, ramdam ni Nico na parang hindi siya dapat naroon. Pero naroon siya dahil kailangan. Sa likod na gate, may maliit na pintuan. Tinapik ni Tomas ang metal, 2 beses, saka 1 beses. Parang kodigo. Maya-maya, bumukas at sumilip ang isang babaeng naka-uniform na kulay abo. Si Yvette Recalde. Kita sa mukha niya ang puyat at pagkaingat. Tomas, ang aga. Bawal may bisita sa ganitong oras. Hindi bisita, trabaho. Sagot ni Tomas. Itinuturo si Mang Rodel at si Nico.
Si Mang Rodel, electrician. Yung bata, assistant. Napatigil si Yvette na makita si Nico. Ikaw yung anak ni Marites, di ba? Tumango si Nico, bahagyang yumuko. Opo. Saglit na naglambot ang mata ni Yvette, pero mabilis din niyang binalik ang pagiging profesional. Sige, bilis, sa bodega kayo dumaan, pero bumulong siya, nilapitan si Tomas. Mag-ingat kayo, mainit ulo ni Ma'am Cora na yon. Pagkarinig ni Nico sa pangalang iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Hindi pa niya nakita si Cora, pero narinig na niya sa nanay niya ang tungkol sa tagapamahala ng bahay, kung paano ito magbitin ng salita na parang sampal. Dumaan sila sa gilid ng hardin, tahimik pero hindi payapa. Ang katahimikan ng lugar na maraming mata at maraming bawal. Si Tomas ang naglakad sa unahan. Parang alam niya bawat hakbang na hindi dapat ipagkamali. Si Nico naman nakasunod, hawak ang strap lang bag niyang luma, pilit hindi tumingin sa mga mamahaling dekorasyon na parabang nanunukso. Pagdating sa bodega, agad nagtrabaho si Mang Rodel sa sirang industrial fan. Si Nico naman inutusan nitong maghanda ng tools at maghawak ng flashlight. "Dahan-dahan ha," sabi ni Mang Rodel. "Huwag kang gagalaw ng hindi ko sinasabi." "Opo," sagot ni Nico, seryoso. Habang nag-aayos sila, napansin ni Nico yung paligid, mga kahon ng mamahaling gamit, mga spare parts na parang hindi man lang nagagamit, at mga lumang appliances na halatang pinalitan lang kasi kaya. Sa isip niya, isang fan lang iyon, pero sa kanila, maaaring katumbas na ng 2 linggo ng pagkain. "Uy," bulong ni Tomas, lumapit sa kanila. "May paparating." Bago pa makapagtago ang kaba ni Nico, bumukas ang pinto ng bodega ng malakas. Pumasok si Corazon Coralantaka, matangos ang ilong, maayos ang buhok, at ang tingin ay parang may listahan ng mga kasalanan ng lahat. "Ano to?" tanong ni Cora, malamig. "Bakit may bata dito?" "Nag-assist lang po, ma'am," sagot ni Mang Rodel. Pilit mag-alang. "Mabilis lang po to, sirang fan po." Tinignan ni Cora si Nico. "Assistant? May permit ba yan? At saka, sino yan? Mukhang galing sa kalsada." Bumigat ang dibdib ni Nico, pero hindi siya gumalaw. Narinig niya sa isip ang boses ni Sir Edgardo. Hindi mo kailangang sumigaw para manalo. Kaya tahimik lang siya, tumayo ng diretsyo. "Ma'am," singit ni Tomas, kalmado pero may tapang. "Anak yan ni Marites. Nandito para tumulong, trabaho to." Napatingin si Cora kay Tomas, parang gustong sagutin ng pabalang pero pinigil niya ang sarili. "Ay, anak ni Marites, kaya pala, sa bagay." Ngumiti siya, pero hindi iyon ngiting mabuti. "Basta wag kayong magkakalat at siguraduhin niyong walang mawawala dito." Pag-alis ni Cora, para bang nakahinga ang bodega. Pero si Nico hindi pa rin makahinga ng maayos. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa bigat ng pagtingin sa kanya na parang wala siyang karapatan. "Tama na," bulong ni Mang Rodel. "Hayaan mo, basta trabaho." Tumango si Nico, pero sa loob niya may apoy na tahimik. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Yvette, nagmamadali. "Tomas, Nico, may utos. Si Sir Gideon, gusto niyang tingnan yung bodega. Dito siya dadaan." Nagkatinginan sina Mang Rodel at Tomas. "Ngayon?" tanong ni Tomas. "Oo," sagot ni Yvette, mas lalong binabaan ng boses. "At nakita niya kayo sa CCTV." Parang may bato na bumagsak sa tiyan ni Nico. Hindi siya sanay mapanood, hindi sanay maobserbahan, pero wala na siyang magagawa. Maya-maya, may mga yapag na dumating. Hindi nagmamadali pero may bigat. Sa bukana, lumitaw ang isang lalaki na naka-long sleeves kahit mainit, mahayos ang tikas at ang tingin ay parang laging may sinusukat. Si Gideon S. Valdez. Sa likod niya, may isa pang lalaki na naka-Amerikana, si Attorney Simeon Barredo. Tahimik ang mukha pero ang mata parang nagtatala. "Ma'am Yvette," sabi ni Gideon. Hindi malakas pero sumunod ang lahat. "Ano to?" "Sir," sagot ni Yvette, mabilis yumuko.
Maintenance po, sirang fan sa bodega, si Mang Rodel po at assistant niya. Assistant? Ulit ni Gideon. Tinignan niya si Nico. Hindi umiwas si Nico. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil umiwas siya sa isang bagay parang umamin siyang mali ang paghinga niya. Anong pangalan mo? Tanong ni Gideon. Nico Alcaraz po sir. Sagot niya, malinaw. Alcaraz. Ulit ni Gideon. Parang may hinahanap sa alaala. Anak ka ni Marites. Opo. Sandaling tumihimik. Si Gideon lumakad palapit sa fan na inaayos. Pinanood niya ang kamay ni Nico na maingat humahawak ng flashlight. Ang postura na hindi pabaya. Ang mata na nakatutok sa wiring. Marunong ka? Tanong ni Gideon. Tila simpleng tanong lang. Hindi po ako eksperto, sagot ni Nico. Pero natututo po ako. Kailangan po. Sa gilid, napangiwi si Cora na biglang sumulpot ulit. Parang ayaw mawala sa eksena. Sir, bata po yan. Baka kung ano pang gawin dito. Hindi tumingin si Gideon kay Cora. Mas tiningnan niya si Nico. Parang mas interesado siya sa sagot ng bata kaysa sa reklamo. Bakit kailangan mo? Tanong ulit ni Gideon. Naroon ang pagkakataon para magsinungaling, para magsabi ng gusto ko lang, para hindi magmukhang mahina. Pero naalala ni Nico ang ubo ng nanay niya, ang panyo, ang baso ng tubig, at ang 2 tableta na hati. Dahil po may sakit ang nanay ko, sagot ni Nico, mababa pero tapat. At wala po kaming pambayad. Parang may dumaang na anino sa mukha ni Gideon. Hindi awa agad, kundi parang alaala na biglang sumagi. Si Attorney Barredo, sa tabi, bahagyang ngumiti. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng taong nakakita ng sitwasyong pwedeng gawan ng laro. Nasa klinik na ba siya? Tanong ni Gideon. Opo, sa health center lang po dati, sagot ni Nico. Sabi po kailangan ng tests. Tahimik. Tapos biglang tumingin si Gideon sa gilid ng bodega, sa isang estante na may nakapatong na chess set. Mamahaling kahoy, makintab, halatang hindi ginagalaw ng iba. Para bang ornamental lang, pero pinapakita kung sino ang may-ari. Lumapit si Gideon doon, hinaplos ang isang pyesa. Marunong ka bang mag-chess? Tanong niya, biglang iba ang tono. Nagulat si Nico, pero tumanggo. Opo, chess club po ako sa school. Nagpalitan ng tingin si Yvette at Tomas, parang nagtatanong, bakit chess? Si Gideon dahan-dahang kinuha ang isang pawn at inilapag sa mesa. Maganda, dahil gusto kong subukan kung ganoon ka nga katalino. Tumitig siya kay Nico at sa unang beses, naramdaman ni Nico na hindi lang siya tinitignan bilang mahirap, tinitignan siya bilang posibilidad. Sir? Maingat na tanong ni Nico. Ngumiti si Gideon ng bahagya, pero malamig pa rin. May alok ako. Tumigil siya. Sinilip ang mukha ni Nico na pilit matatag. Kung natalo mo ako sa chess, ipapagamot ko ang nanay mo. Libre. Parang tumigil ang hangin sa bodega. Si Mang Rodel napahawak sa wrench. Si Tomas napakunot noo. Si Yvette napapikit sandali. Parang alam niyang delikado ang ganitong alok. Si Cora parang natutuwa dahil para sa kanya, laruan lang ang kahirapan. Sir, singit ni Attorney Barredo, mahinang boses. Napaka-generous unyan. Pero si Nico, hindi agad natuwa. Hindi siya tanga. Alam niya ang galaw ng mga taong may pera. Madalas, may kapalit. Minsan, kapalit ay dignidad. Bakit po? Tanong ni Nico, diretso, kahit nanginginig ang kamay niya sa loob ng bulsa. Naningit ang mata ni Gideon. Dahil gusto kong makita kung may tao pa bang kayang talunin ako gamit ang utak, hindi pera, hindi koneksyon. Paano kung matalo po ako? Sumingit si Cora may halakhak na mayabang. Eh di wala, umuwi ka sa inyo, huwag kang umasa. Pero si Gideon hindi tumawa. Kung matalo ka, sagot niya, mabagal at malinaw, uuwi ka, wala kang makukuha. Tumanggo si Nico pero hindi pa siya gumagalaw. Sa isip niya, kumakain ng oras si Marites. Sa bawat araw na lilipas, mas mahirak. Si Tomas, bulong ni Nico sa sarili, pero hindi niya nasabi. Si Tomas lang ang nakakakita kung gaano kabigat ang sinabi ni Gideon.
Lumapit ito sa kanya ng konti, parang pabulong. Mag-ingat ka, Nico, pero kung lalaban ka, lumaban ka ng malinis at matalino. Si Yvette naman, halos hindi halata, nagbigay ng papel kay Nico. Maliit na sticky note. Nakalagay, mini library, 8 p.m. Huwag kang mag-isa. Tinago ni Nico ang note sa bulsa. Tumingin siya ulit kay Gideon. Sige po, sabi niya, mahina pero buo. Lalaban po ako. Sa sandaling iyon, sa likod ng bodega na puno ng sirang gamit, nabuo ang isang kasunduan na mas mabigat pa sa anumang kontrata. Isang chess match na maaring magligtas ng buhay o magpatunay kung gaano kalupit ang mundo kapag ginawa mong laro ang desperasyon ng mahirap. Paglabas ni Nico sa bodega, parang mas mabigat ang hangin kaysa dati. Hindi na siya basta batang naghahanap ng raket. Ngayon, may nakapatong ng kasunduan sa balikat niya. Isang laban na maaring magbukas ng pinto para sa gamutan ni Marites o tuluyang magsara ng pag-asa nilang mag-ina. Nasa bulsa niya pa rin ang sticky note ni Yvette. Mini library, 8 p.m. Huwag kang mag-isa. Habang naglalakad sila ni Mang Rodel at Tomas palabas ng likod na gate, hindi mapakali si Nico. Ang tanong sa isip niya, bakit chess? Bakit ganito ang kondisyon? Pero mas malakas ang isa pang tanong, paano kung ito na lang ang pagkakataon? Uwi ka na, sabi ni Tomas, tinapik ang balikat niya paglabas nila. Sasabihin ko kay Marites na dumaan ka rito. Pero Nico, opo, sagot ni Nico. Huwag mong hahayaan na gawing palabas ka, paalala ni Tomas, seryoso ang mata. May mga tao rito na kapag nakita kang umaasa, mas lalo kang bibigatan. Tumanggo si Nico. Hindi ko po alam kung paano, pero susubukan ko. Sa pag-uwi, nadatnan niya si Aling Mercy sa tapat ng bahay nila. May hawak na maliit na supot ng luya at kalamansi. Parang laging handa ang matanda sa sakunang ayaw nilang aminin. Oh, Nico, sabi ni Aling Mercy. Kamusta? Nakaarakit ka? Napatingin si Nico sa supot. Opo, pero iba po yung nangyari. Pagpasok nila, nakita ni Nico si Marites na nakaupo ulit sa bangko, nakayuko. May panyo sa bibig, pero halatang pilit niyang tinatago ang pag-ubo. Ma, tawag ni Nico, lumuhod sa harap niya. May nakausap ako kanina. Tinignan siya ni Marites, halatang nag-aalala. Sino anak? Si Gideon Valdez po, sagot ni Nico, mahina. Nandun po ako sa mansyon, nag-ayos kami ng fan. Tapos, inaalok niya ako. Napatigil si Marites. Valdez? Bulong niya. Parang biglong bumalik ang lahat ng pagod niya sa isang salita. Opo, sagot ni Nico. Sabi niya, ipapagamot ka daw niya ng libre kung matalo ko siya sa chess. Sa sandaling iyon, nakita ni Nico kung paano nagbago ang mukha ng nanay niya. Hindi tuwa, kundi takot. Takot na may kasamang hiya. Parang alam ni Marites ang tunay na ugali ng mga ganung tao. Anak, nanginginig ang boses ni Marites. Hindi tayo dapat makipaglaro sa mga ganyan. Hindi po larong bata to, sagot ni Nico, pilit hindi umiyak. Alam ko po, pero kailangan natin ng paraan. Sumingit si Aling Mercy, nag-cross ang kamay. Valdez? Ay naku anak, yan yung may foundation sa TV. Pero sabi ng pamangkin ko, masama raw ugali sa mga tao niya. Tama, bulong ni Marites. May nangyari sa trabaho, yung tagapamahala si Cora. Grabe. Tinignan ni Nico ang nanay niya. Ma, hindi ko po kayo papabayaan, pero hindi ko rin kayo hahayaang mamatay dahil nahihiya tayo. Bumigay ang luha ni Marites pero pilit niyang pinunasan. Nico, natatakot ako. Hindi sa chess. Natatakot ako na gagamitin kanila na kapag natalo ka, lalo kanilang dudurugin. Huminga si Nico ng malalim. Inalala niya ang notebook ni Sir Edgardo. Inalala niya ang mga galaw sa chess na may dahilan. Hindi pa dalos-dalos, hindi pa bulusok. Ma, lalaban ako ng maayos. Hindi ako magpapahiya. Kung matalo man, hindi ako magmamakaawa. Tahimik ang bahay. Sa labas, may mga batang naglalaro. Sa loob,
parang may digmaan. Bandang hapon, dumaan si Sir Edgardo sa kanilang lugar. Hindi siya madalas pumunta, pero ngayon may dala siyang maliit na paper bag na may pandesal at itlog. Parang alam niyang may laban si Nico na hindi tungkol sa school. "Nico," sabi ni Sir Edgardo pagpasok. Tinignan ni Marites at ngumiti. "Marites, kamusta ka?" "Sir Edgardo," sagot ni Marites, pilit bumangon. "Pasensya na po, ganito ako." "Huwag kang mag-sorry," sagot ng guro. "Ang sakit, hindi kasalanan." Tinignan ni Sir Edgardo si Nico, parang alam na. May nangyari sa mansyon, no? Hindi na nagpaligoy si Nico. "Sir, gusto po akong hamunin ni Gideon Valdez sa chess. Kapag natalo ko raw, ipapagamot na si Mama." Sa pagkakarinig ng pangalan, bahagyang tumigas ang panga ni Sir Edgardo. Isang segundo lang, pero nahuli ni Nico. Parang may lumang sugat na biglang tinapik. "Valdez," ulit ni Sir Edgardo, mababa. "Kailan ng laban?" "Ngayong 8 PM po," sagot ni Nico. Tapos hinugot ang sticky note. "Si Yvette po nagsabi sa mini library. Sabi niya, wag daw po akong mag-isa." Tumango si Sir Edgardo. "Mabuti, dahil hindi ka dapat mag-isa." Napatitig si Nico. "Sir, kilala niyo po ba siya?" Hindi agad sumagot si Sir Edgardo. Lumapit siya kay Marites, inabot ang paper bag. "Kain kayo," sabi muna niya, parang pinipili ang salita. Pagkatapos, tinignan niya si Nico. "Nico, ang chess hindi lang tungkol sa panalo. Tungkol yan sa pag-intindi kung sino ang kalaban mo." "Paano po yun?" tanong ni Nico. Sumandal si Sir Edgardo sa pader. Si Gideon Valdez sanay manalo sa buhay gamit ang pera. Sa chess, gusto niyang manalo gamit ang utak kasi doon lang niya nararamdaman na totoo ang panalo. Tahimik si Nico. "So gusto niya lang patunayan na magaling siya?" "Hindi lang," sagot ni Sir Edgardo. Mas lalong bumaba ang boses. "Minsan, kapag ang tao may tinatago, gumagawa siya ng laro para kontrolado ang nangyayari." Nanginginig ang kamay ni Nico. "May tinatago po ba siya?" Hindi na sumagot si Sir Edgardo ng diretso. "Ang mahalaga, Nico, huwag kang magiging pawn. Dapat alam mo kung kailan ka magiging knight." Lumapit si Marites, mahina. "Sir Edgardo, hindi ko gusto na masangkot ang anak ko." Tiningnan siya ni Sir Edgardo. "Marites, naiintindihan ko. Pero ang tunay na tanong, may ibang paraan ba kayo ngayon?" Hindi sumagot si Marites, kasi wala. Pagdating ng gabi, bago umalis si Nico, inabot ni Marites ang panyo niyang malinis. "Anak, ito, para sa pawis mo." Ngumiti si Nico kahit nangingilid ang luha. "Ma, uuwi akong hindi durog." "Hindi ka durog kahit anong mangyari," sagot ni Marites, mahina pero matibay. Sumama si Sir Edgardo kay Nico. Hindi sila magkaakbay, naglakad lang sila sa iisang direksyon. Parang dalawang taong may alam na delikado ang pupuntahan. Sa loob ng tricycle na hiniram ni Aling Mercy ang pamasahe, tahimik sila. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Tomas sa likod na gate. "Sir Edgardo?" Gulat niya. "Kasama ako," sagot ni Sir Edgardo diretso, para siguradong walang gagawang masama sa bata. Tumanggo si Tomas, parang gumaan ang loob. "Sige, bilisan natin." Sa mini library, nakabukas ang mga ilaw na warm yellow. Mabango ang kahoy, malamig ang aircon. Sa gitna, may mesa na may chess set na mas maganda pa kaysa sa nakita ni Nico sa kahit anong tindahan. Nandoon si Gideon, nakaupo, parang naghihintay ng bisita sa isang pribadong pagtitipon. Sa gilid, nakita ni Nico sina Yvette at Attorney Barredo. At doon din sa may pinto, si Cora nakapamiwang, parang nanunood ng palabas. Pero may bago, isang babaeng naka-smart blazer, hawak ang phone at maliit na tripod. Si Nerissa Vale, PR head ng Valdez Group. Kita sa mata niya ang pagiging handa para sa magandang kwento. "Sir Gideon," sabi ni Nerissa, ngumiti. "Ready na po kami. Kung okay lang, we'll document light lang for internal content." Napatingin si Gideon kay Nerissa, parang hindi natuwa. "I didn't ask for a camera," malamig niyang sagot. Nerissa natigilan. Sorry po sir, akala ko." "Turn it off," utos ni Gideon. Dahan-dahang ibinaba ni Nerissa ang tripod pero hindi niya tuluyang tinago. Halatang umaasa pa rin siya. Lumapit si Nico. "Good evening po sir." Tinignan siya ni Gideon.
Dumating ka. Mabuti. Napansin ni Gideon si Sir Edgardo sa likod ni Nico. Sandaling nagbago ang itsura ng bilyonaryo. Hindi halata sa iba, pero sa mata ni Nico, parang may biglang kumurot sa loob ni Gideon. "You brought someone," sabi ni Gideon, hindi nagtatanong kundi nagsasabi. "Si Sir Edgardo po, advisor namin, at gusto ko pong may saksi na hindi ko po kayo dinaya o hindi niyo po ako dinaya." Sa gilid napatawa si Cora. "Aba, matapang! Anak ng katulong pero marunong mag-demand." Hindi pinansin ni Nico si Cora. Si Gideon naman bahagyang ngumiti, parang naaliw sa direktsyong sagot. "Fair." Umupo si Nico sa tapat ni Gideon. Nilagay niya ang kamay sa tuhod para hindi halata ang panginginig. Sa isip niya, hindi lang ito chess. Ito ay hininga ng nanay niya. "Rules?" tanong ni Gideon. "Standard," sagot ni Sir Edgardo mula sa likod. "No interruptions, no side comments." "Attorney Barredo," sabi ni Gideon, hindi tumitingin. "Make sure." Tumanggo si Attorney Barredo, parang natutuwa sa pagiging formal ng laro. Nagsimula ang laban. Si Nico ang puti. Una niyang galaw, E4. Simple, standard. Hindi pa siya nagpapakita ng kung anong kakaiba. "Classic," sabi ni Gideon. D4 ang sagot. Sa bawat galaw, tumitibok ang dibdib ni Nico, pero pinipilit niyang maging tahimik ang mukha. Sa gilid, si Yvette nakatayo, hawak ang phone sa bulsa, parang ready kung may mangyaring hindi tama. Si Nerissa, kahit pinatigil, nanonood pa rin. Ngayon, hindi na content ang tingin niya, kundi tao. Paglipas ng ilang minuto, umabot sila sa mid-game. Si Gideon agresibo, si Nico maingat. Hindi siya nagmamadali. Parang inaalala niya ang sinabi ni Sir Edgardo, "Huwag kang magiging pawn." Sa isang punto, naramdaman ni Nico na may pagkakataon siyang mag-set ng trap. Isang posisyon na pamilyar mula sa notebook. Isang pattern na may signature. At sa paggalaw niya ng knight, may kumalabog sa dibdib niya. Ito yun. Tinignan niya si Gideon. Ang bilyonaryo, bahagyang tumigil. Hindi ito normal na pose ng nag-iisip. Ito'y pose ng taong may biglang naaalala. "Interesting," sabi ni Gideon, mas mabagal ang tono. At doon, habang nakatingin si Gideon sa chessboard, napansin ni Nico ang una niyang tagumpay. Hindi pa checkmate, pero may naipasok siyang tanong sa isip ng bilyonaryo. Isang tanong na kaya nitong ikatakot. At sa likod niya, naramdaman niya ang bigat ng presensya ni Sir Edgardo. Parang aninong nagbibigay lakas. "Tuloy, huwag kang magpapadala. Dahil kapag tama ang trap, hindi lang laro ang babagsak, pati kasinungalingan." Hindi agad gumalaw si Gideon matapos mailagay ni Nico ang knight. Nakatingin lang siya sa chessboard na parang may basag na salamin sa pagitan ng mga piyesa. Salaming nagbabalik ng mga eksenang matagal niyang inilibing. Tahimik ang mini library. Tanging tunog lang ng aircon at maharang tiktak ng lumang wall clock ang pumupuno sa pagitan ng mga hininga. "Interesting," ulit ni Gideon. Mas mababa na ang boses. Parang ayaw iparinig sa iba. Si Nico, hindi sumagot. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang chess, wika nga ni Sir Edgardo, ay hindi pagdadaldal. Paglalatag ito ng patunay. Sa gilid, si Cora ay nag-cross ng braso. Kunwari bored, pero ang mata niya palihim na nagbabantay kung kailan pwedeng tumawa at manginsulto. Si Nerissa, na dati ay handang mag-video, ngayon ay nakatiklop na lang ang tripod sa ilalim ng braso at ang mukha niya ay napapaisip. Si Yvette naman, halos hindi kumukurap. Si Attorney Barredo, nakangiti sa sulok ng bibig, parang nanunood ng pusang pinaglalaroan ang daga. At para sa kanya, alinman sa dalawa ay pwedeng daga. "Your move, sir?" Mahinahong sabi ni Nico, kahit nanginginig ang loob niya. Hindi siya pwedeng maging emosyonal. Kapag nagkamali siya ng isang galaw, hindi lang laro ang matatalo. Hininga ni Marites ang nakapusta. Gumagalaw si Gideon. Dahan-dahan, parang sinisiguradong hindi siya masasabit sa bitag. Ngunit habang umiikot ang laban sa masikip na posisyon, unti-unting nauubos ang espasyo ni Gideon. Hindi lang sa board, kundi sa sarili niyang kumpiyansa. Si Nico ay hindi umaatake ng padalos-dos. Pinapaliit niya ang mundo ng kalaban. "Hindi normal to," bulong ni Cora.
Akala niya hindi maririnig. Saan natutoy ang batang yan? Hindi kumibo si Sir Edgardo, pero bahagyang tumigas ang panga niya. Alam niya ang sagot, sa sugat. Nang dumating ang sandaling hinintay ni Nico, nakita niya ang linya. Isang sequence na ilang beses niyang inuulit sa isip habang naglalakad pa uwi, habang naririnig ang ubo ng nanay niya, habang binubuklad ang notebook sa ilalim ng kandila. Kalmadong inilapag ang bishop, isang tahimik na pako sa kabaong ng posisyon ni Gideon. Biglang nagbago ang mukha ng bilyonaryo. Hindi ito simpleng pagkabigla. Para siyang napaso ng alaala. Impossible! Napabulong si Gideon, halos hindi marinig. At doon, sa unang pagkakataon, naglakas loob ng salita si Nico. Hindi para manakot, kundi para ilagay ang katotohanan sa mesa. Sir, Sabi niya, diretso ang tingin. Tinuruan po ako ng taong minsan yung sinira. Parang may kung anong sumabog sa loob ng mini library. Pero walang tunog. Si Nerissa napatingin kay Gideon. Si Yvette napapikit. Parang alam niyang may lalim to. Si Cora naman napakurap-kurap. Hindi alam kung tatawa o matatakot. Si Attorney Barredo ang unang umimik. Napakabilis. Sir, please, this is unnecessary. Ngulit hindi tumingin si Gideon kay Barredo. Ang tingin niya nakapako kay Sir Edgardo. At doon, sa pagitan ng dalawang lalaking parehong may tinatagong sugat, may lumang kwentong gustong sumingaw. Edgardo. Mahinang sabi ni Gideon. Parang hirap bigkasin ng pangalan. Hindi sumagot si Sir Edgardo. Hindi siya nandito para makipag-away. Nandito siya para bantayan si Nico. Your move. Ulit ni Nico. Mas matatag ang boses. Nang tumagal ang laban, lumitaw ang katotohanang hindi kayang takasan. Malapit nang ma-checkmate si Gideon. Sa huling 3 galaw, nakita ni Nico ang pinto palabas at tinulak niya ito. Dahan-dahan, walang yabang. Sa huli, inilapag niya ang rock na parang simpleng pagtatapos ng isang mahabang paglalakad. Checkmate. Mahinang sabi ni Nico, tahimik. 1 segundo. 2. 3. Ang inaasahan ni Nico ay sigaw, galit o insulto, ngunit ang dumating ay mas nakakatakot. Katahimikan ng taong nasukol ng sariing nakaraan. Gideon, huminga ng malalim, saka tumayo. Barredo, tawag niya, malamig. Wala nang recording, wala nang documentation. Nerissa, you can leave. Nerissa, nagulat. Sir, leave. Ulit ni Gideon. Mas matigas. Tumanggo si Nerissa. Mabilis lumabas, pero bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya kay Nico. Isang tingin na parang may paggalang at awa. Yvette, sabi ni Gideon. Call the driver. Prepare the car. Opo, sir. Sagot ni Yvette. Agad kumilos. Si Cora, nagmamadaling nagsalita. Sir, baka naman. Pinutol siya si Gideon sa isang tingin lang. Cora. Enough. Natahimik si Cora. At doon niya unang naramdaman na hindi siya untouchable. Lumingon si Gideon kay Nico. Your mother. Bring her. Now. Parang hindi makapaniwala si Nico. Sir, ngayon po, now. Sagot ni Gideon. No delays. Hindi na nakapagsalita si Nico. Tinignan niya si Sir Edgardo. Ang guro, tumanggo lang. Tama. Umuwi tayo. Kunin natin si Marites. Mabilis silang umalis. Si Tomas ang naghatid sa kanila palabas, halatang gulat din. Nico. Nanalo ka, tumanggo si Nico, pero walang tuwa sa muka. Opo. Anong sinabi ni Sir Gideon? Tanong ni Tomas. Papasok na po si Mama sa ospital. Sagot ni Nico, pero ang boses niya may halong kaba. Ngayon din, tumihik si Tomas parang may gustong sabihin pero pinili niyang maging diretsyo. Mabuti, pero mag-ingat. Kapag ang mayaman nagbibigay, minsan may tali. Pagdating nila sa barong-barong, nadatnan nila si Marites na halos hindi na makatayo ng maayos. Si Aling Mercy nagulat nang makita ang sasakyan sa kanto. Isang itim na kotse na hindi bagay sa eskinita. Nico, ano to? Gulat ni Aling Mercy. Ma, lumapit si Nico sa nanay niya. Sasama tayo. Ospital, anak. Paano? Nanginginig ang boses ni Marites. Natalo ko siya sa chess. Sagot ni Nico. Kailangan na natin ngayon. Hindi na nakatanggi si Marites. Tinulungan siya ni Sir Edgardo at Nico lumabas.
Si Aling Mercy nag-empake ng maliit na bag, panyo, damit, lumang ID at gamot. Sa loob ng kotse, tahimik si Marites. Halatang takot at nahihiya. Si Nico hawak ang kamay niya. Ma, bulong ni Nico. Huwag kang matakot. Nandito ako. Pagdating sa pribadong ospital, para silang pumasok sa ibang mundo. Malinis, malamig, mabilis ang galaw ng mga tao. Sinalubong sila ng isang doktor na nakakot, maayos ang buhok at diretso ang tingin. Si Dr. Salve Inigo, Mrs. Alcaraz. Tanong ni Dr. Salve, opo. Sagot ni Marites, mahina, come. We need to run tests immediately. Sabi ni Dr. Salve, walang drama sa boses niya pero may urgency na totoo. Your oxygen saturation is low. Sumunod sila. Sa hallway, nakita ni Nico si Nurse Trina Gatchaliano, head nurse na mabilis mag-utos sa mga staff. Prepare ECG, CBC, chest imaging. Bilis, habang tinadala si Marites sa room, dumating si Gideon at si Attorney Barredo. Hindi nakatingin si Gideon sa iba. Diretso siya kay Dr. Salve. Doctor, sabi ni Gideon, best care. No excuses. Yes, Mr. Valdez. Sagot ni Dr. Salve, professional. But we need consent forms. Dito sumingit si Attorney Barredo. Nakangiting parang lahat ay simpleng papeles lang. We can handle the paperwork. Mrs. Alcaraz will sign. Napatingin si Nico sa clipboard na hawak ni Barredo. Hindi niya alam basahin ang legal English, pero may kutob siya na hindi ito basta consent. Sir, biglang sabi ni Nico, mahinahon pero matalas. Pwede po bang basahin muna namin? Napakunot noo si Barredo, pero ngumiti. Of course, standard forms. Lumapit si Nurse Trina, narinig ang usapan. Kung may concerns kayo, pwede niyong ipacheck sa patient relations. Hindi kayo dapat minamadali sa pirma. Sabi niya, tingin kay Nico na parang nagbibigay lakas. Si Gideon, tumingin kay Nico. Sign it, utos niya, pero hindi sikaw. Parang test. Huminga si Nico. Sir, gusto ko pong gumaling si Mama, pero ayokong pumirma sa hindi namin naiintindihan. Sandaling tumigas ang mukha ni Gideon. Si Cora biglang sumulpot din sa ospital, parang multo ng pang-aalipusta. Aba, arte! Bibigyan na nga kayo, dami niyo pang sinasabi. Lumingon si Nurse Trina kay Cora, matalimang tingin. Ma'am, this is a hospital. Pakiusap, wag po tayong mag-ingay. Nanahimik si Cora, pero nagngangalit ang mata. Si Gideon biglang lumapit kay Nico. Halos magkatapat sila. You won, sabi niya, mababa ang boses. Don't push your luck. Si Nico, kahit nanginginig, hindi umatras. Hindi po luck to, sir. Buhay po to. May katahimikan ulit. At sa katahimikang iyon, nakita ni Nico ang tunay na anyo ng laban. Tapos na ang chess match, pero nagsisimula pa lang ang totoong laro. Ang larong papel, reputasyon at kapangyarihan. Sa huli, si Gideon ang unang bumitaw. Hindi siya ngumiti, pero nagsalita siya na parang ayaw niyang aminin. Barredo, utos niya. Remove any unnecessary clauses. Consent only for treatment, nothing else. Napaangat ang kilay ni Barredo. Halatang hindi gusto, pero napilitan. Yes, sir. Nakita ni Nico ang bahagyang pag-ikot ng sitwasyon. Hindi pa panalo, pero may maliit na luwag. Habang isinasara ang pinto ng room ni Marites, humawak si Nico sa dingding. Parang doon lang siya nakahinga. Narinig niya ang boses ni Dr. Salve sa loob. We'll stabilize her first, then we'll discuss the next steps. Lumapit si Sir Edgardo sa tabi ni Nico. Nico, sabi niya, mahina. Ito na yung sinasabi ko. Hindi natatapos sa checkmate. Tumanggo si Nico. Opo sir, pero gumagalaw na po ang mundo. Kahit papaano. Sa dulo ng hallway, nakita ni Nico si Gideon na nakatayo mag-isa, nakatingin sa sahig. Parang may dinadalang multo. Hindi pa niya alam kung awa ba ang nararamdaman niya para sa bilyonaryo o galit. Pero isang bagay ang malinaw. Mula ngayon, hindi na siya basta anak ng kasambahay na tahimik na tatanggap ng kung ano ang ibabato sa kanila. Dahil ang gamutan ni Marites ay nagsimula, pero kasabay nito, nagsimula rin ang kapalit na hindi pa nila lubusang nakikita. Ang katahimikang gustong bilhin ng mga taong sanay magbayad,
para hindi lumabas ang totoo. Nanahimik si Nico sa upuang plastik sa labas ng kwarto ni Marites. Kahit malamig ang ospital, paawis ang palad niya. Sa bawat bukas-sara ng pinto, sa bawat tunog ng gulong ng stretcher, iniisip niya kung may masamang balita na lalabas o kung may isa na namang papel na ipapapirma sa kanila. Sa loob ng kwarto, naririnig niya ang mahihinang utos ni Dr. Salve Inigo sa mga nurse. Monitor her oxygen. Titrate slowly. Watch her heart rate. Walang sigaw, pero mabilis. Ang ganyang urgency, alam ni Nico na hindi palabas. Totoo. Sa hallway, tahimik na lalakad si Gideon Valdez, parang multong hindi makapili kung lalapit o lalayo. Sa likod nito, si Attorney Simeon Barredo ay may hawak na folder na parang sandata. Sa kabilang dulo, si Nurse Trina Gatchaliano ay nag-iikot, nagsisigurong maayos ang duty ng lahat. Si Yvette Ricade, halatang puyat din, nakaupo sa bench at nagpapanggap na nagche-check ng email sa phone, pero ang totoo, nakabantay sa bawat galaw ni Barredo. Lumapit si Sir Edgardo sa tabi ni Nico, may dala pang isang paper cup na mainit na kape galing sa vending machine. Uminom ka, hindi ka pwedeng bumagsak dito. Tinanggap ni Nico ang cup pero hindi niya ininom agad. Sir, salamat po sa pagsama. Mahinang sabi niya, hindi yan utang, sagot ni Sir Edgardo. Responsibilidad ng guro ang bantayan ng estudyanteng pinipilit gawing pon ng mundo. Napangiti si Nico ng kaunti, pero mabilis ding nawala dahil sa bigat ng sitwasyon. Sir, bakit parang takot si Gideon sa'yo? Hindi agad sumagot si Sir Edgardo. Tumingin siya sa dulo ng hallway kung saan nakatayo si Gideon mag-isa. May mga tao, sabi niya sa wakas, na kahit gaano kayaman, may isang alaala na hindi nila kayang bayaran para mawala. Bago pa makapagtanong si Nico ulit, bumukas ang pinto ng nurse station at lumabas si Nurse Trina, hawak ang isang clipboard at ilang papel. Mr. Nico Alcaraz, tawag niya, mahinahon pero firm. Tumayo agad si Nico. Opo, stable na muna si mama mo, sabi ni Nurse Trina, pero kailangan niya ng series of tests at possible procedure. May forms ulit pero this time, tumingin siya sa gilid kung saan naroon si Barredo. We'll do this properly. Lumapit si Attorney Barredo, nakangiting parang kaibigan. Nico, don't worry, routine. Just sign here. Napatingin si Nico sa papel, may mga salitang hindi niya maintindihan, pero may isang bahagi na tumalon sa mata niya. Waiver, non-disclosure, liability. Parang pamilyar ang amoy. Amoy ng patibong. Bakit may non-disclosure? Tanong ni Nico diretso. Nag-ibang ngiti ni Barredo, hindi na friendly kundi controlled. Standard confidentiality for the client's privacy. Client? Ulit ni Nico. Pasensya na po pero pasyente po dito si Mama, hindi po siya client. Sumingit si Cora Lantaca na kanina pa nakapamewang sa gilid. Parang hindi mapakali kapag walang nababastos. Nako, itong batang to, binigyan na kayo ng ospital, mayaman na kayo sa forms. Ang kapal ng mukha. Tumayo si Nurse Trina, humarap kay Cora. Ma'am, pakiusap. Patient's family has the right to ask. Kung hindi kayo staff, pwede po kayong lumayo. Ano? Napataas ang boses ni Cora. Sa pagkakataong iyon, dumating si Dr. Salve Inigo. Ma'am, this is not your call. Malamig niyang sabi, we are treating Mrs. Alcaraz. Please respect the process. Tahimik si Cora, pero ang mata niya kumikislap sa galit. Lumapit si Gideon sa wakas at tumingin kay Barredo. What is that clause? Tanong niya. Barredo, nagkunwaring walang problema. Just a precaution, sir, to prevent unnecessary complications. Remove it. Utos ni Gideon. Sir, pilit ni Barredo, it's wise to remove it. Ulit ni Gideon, mas mabigat ang tono. Treatment only. Nakatingin si Nico kay Gideon, hindi alam kung magpapasalamat o magdududa. Dahil kahit tumulong ang bilyonaryo, malinaw na may takot itong ayaw ipakita. Takot na may kinalaman sa nakaraan. Habang inaayos ni Bared ang papel, lumapit si Yvette kay Nico. Kunwari may inaabot na ballpen. Sa totoo lang, may pabulong siyang sinabi. Nico, halos hindi gumagalaw ang labi niya. May copy ako ng unang form na pinilit ipapirma kanina. Tinago ko. Nagulat si Nico. Bakit? Dahil kung baliktarin nila kayo, kailangan mo ng proteksyon. Sagot ni Yvette. Mabilis ang tingin sa paligid. Hindi ako santo, Nico, pero pagod na akong manahimik. Bumigat ang dibdib ni Nico. Salamat. Bago pa sila makapagsalita ng mas mahaba, dumating isang babaeng naka-blazer,
Simple pero matapang ang tindig. May dala siyang maliit na bag at ID na nakasabit. "Excuse me," sabi niya kay Nurse Trina. "I'm Attorney Reyna Santillan. Nurse Trina called me." Nurse Trina, tumanggo. "Yes, family needs help reviewing documents." Napalunok si Nico. "Attorney, bakit po kayo nandito?" Gumiti si Attorney Reyna, hindi malaki pero may katiyakan. "Pro bono clinic ko to once a week. Si Trina, kaibigan ko. Sabi niya may bata raw na pinipilit pirmahan ng kung ano." Sa gilid, napansin ni Nico ang biglang pag-igting ng panga ni Baredo, parang nakakitang kalaban na hindi niya kayang takutin basta-basta. "Legal counsel?" tanong ni Baredo, pilit kalmado. "This is unnecessary. The sponsor is Mr. Valdez." Sumagot si Attorney Reyna, diretso. "Sponsorship doesn't erase patient rights." Inabot ni Baredo ang bagong forms. Kinuha iyon ni Attorney Reyna at mabilis na sinuri. Parang sanay maghanap yang patibong. "Here," sabi niya, tinuro ang isang linya. "This clause, liability waiver, still too broad. It can be used against them if complications happen. We need it narrowed." Tumingin si Gideon kay Baredo, malamig. "Fix it." "Sir, these are standard protections," sagot ni Baredo. "Not at their expense," sagot ni Gideon, mas mabigat kaysa dati. Doon unang nakita ni Nico ang pagbabago. Hindi biglang naging mabait si Gideon, pero nagsimulang umatras ang pagiging kontrolado nito. Parang may puwersang ibang humihila sa kanya. Puwersang hindi pera. Matapos ang pirmahan na maayos na, nakabalik si Marites sa kwarto. May oxygen support at mas steady ang monitor. Pumasok si Nico, hawak ang kamay ng nanay niya. "Ma," pulong niya, "naayos na po yung mga papel. Hindi ka po ipapahamak." Bahagyang dumilat si Marites. "Nico, anong nangyayari?" Mahina niyang tanong, halos hangin lang. "Ginagawa ko lang po yung tama," sagot ni Nico. "Para sa atin." Sa labas ng kwarto, naghihintay si Sir Edgardo, si Attorney Reyna at si Nurse Trina. Si Yvette na natili sa gilid, parang bantay na ayaw mapansin. Si Tomas naman dumating dala ang maliit na supot ng prutas, halatang galing pa sa mansyon. "Kamusta?" tanong ni Tomas kay Nico. "Stable na daw po," sagot ni Nico, "pero may bigat pa rin." Tumango si Tomas. "Mabuti, pero Nico, may narinig ako sa labas." "Ano po?" tanong ni Nico. "Si Cora nagsusumbong. Sinabi niya sa isang tao sa mansyon na mayabang ka raw, na baka kailangan kang turuan ng leksyon." Sabi ni Tomas, mababa ang boses. Nanlanig si Nico. "Sino po yung sinabihan niya?" Tumingin si Tomas sa dulo ng hallway. "Narinig ko yung pangalan ni Nerissa, PR. At may binanggit din si Cora na papalabasin nating sila ang mapusok." Bago pa makareact si Nico, biglang lumapit si Nerissa Vale. Wala na ang tripod, wala na ang pagka-PR. Ang mukha niya, seryoso. "Nico," sabi ni Nerissa, "I need to talk to you, privately." Napatayo si Sir Edgardo, protektado ang postura. "Ano yan?" Sumagot si Nerissa, diretso. "I heard Cora, she wants to spin this, make it look like you're extorting Sir Gideon, that you used the chess match to threaten him." Naninig ang kamay ni Nico. "Pero siya po ang nag-alok." "I know," sagot ni Nerissa, "but they can twist narratives. I work in PR. I've seen worse." Sumingit si Attorney Reyna, malamig. "Do you have proof?" Huminga si Nerissa. "I don't have video. Sir Gideon stopped me. But there are witnesses. Yvette, Tomas, maybe even CCTV logs." Sa gilid, nagsalubong ang tingin ni Nico at Yvette. At sa unang pagkakataon, tumanggo si Yvette ng malinaw, parang sinasabing handa siyang magsalita kung kailangan. Bumigat ang dibdib ni Nico, pero hindi siya umatras. "Hindi po ako maninira, kahit nanginginig. Pero hindi rin po ako papayag na baliktarin kami." Lumapit si Sir Edgardo, mahina ang boses pero matalas. "At yan ang checkmate sa totoong buhay, Nico. Hindi mo kailangan manalo sa ingay, kailangan mong manalo sa katotohanan." Sa sandaling iyon, dumating si Gideon sa hallway, mag-isa, walang kasamang Baredo. Tumigil siya sa tapat ni Nico, si Sir Edgardo at si Attorney Reyna. Ang mata niya, hindi na yung dating malamig na bilyonaryo,
may halong pagod at pagkatalo, hindi sa chess, kundi sa bigat ng lumang kasalanan. Nico, sabi ni Gideon, mababa ang boses, "Your mother will get the best care." Tumango si Nico. "Salamat po, sir." Pero hindi pa tapos dahil sumunod ang mga salitang nagpatunay na tama ang kutob nila. "In return," dagdag ni Gideon, bahagyang nag-igting ang panga, "I expect discretion." Napatingin si Nico kay Sir Edgardo saka kay Attorney Reyna. Huminga siya ng malalim, parang nagdidesisyon sa gitna ng bagyo. "Sir," sabi ni Nico, mahinaw pero buo, "hindi po ako sisiraan. Hindi po ako gagawa ng kwento. Pero kung may mananakit po sa amin, kung babaliktarin po kami, hindi po ako tatahimik." Tahimik ulit ang hallway. Si Gideon tila may gustong sabihin pero hindi masabi. Sa huli, tumango lang siya. Isang maliit na tango na parang unang hakbang ng taong sanay mang-utos pero ngayon natututong mangamin. At sa loob ng kwarto, si Marites, kahit hinihina, ay huminga ng mas maayos. Parang kahit papaano, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may liwanag na hindi binili ng takot kundi pinaglabanan ng isang batang ayaw ng maging pawn sa laro ng mga mayayaman.